Nagsimula ang episode sa pagdating ni Arthur at ng kanyang team sa pinakaibaba ng dungeon. Nakakalat ang mga crystals kung saan-saan at may mga kakaibang bulaklak na namumulaklak sa paligid nila. Pero imbes na makaramdam ng ginhawa, nakakaramdam si Arthur ng hindi magandang pakiramdam. May mali sa lugar, lalo na sa makapal na fog na nakapaligid sa kanila. Napansin ni Elijah ang reaksyon ni Arthur at kinamusta siya. Ipinaliwanag ni Arthur na parang pamilyar ang mga bulaklak, na parabang nadaanan na nila ang lugar na iyon dati. Itinuro naman ni Creole ang likuran nila at nagtaka kung doon ba sila nanggaling. Pero may mas kakaibang napansin si Jasmine. Mukhang may isa pang entrance. Iginiit ni Brauld na dapat iisa lang ang entrance, pero biglang sinabi ni Lucas na may nakikita siyang ibang daan sa unahan. Si Samantha naman ay wala talagang nakikita. Doon napagtanto ni Arthur na pinapakita ng fog sa bawat isa sa kanila ang magkakaibang illusion, na parang pinapakialaman nito ang isip nila at kinokontrol ang perception nila. Binalaan niya ang lahat na huwag magtiwala sa nakikita nila. Inamin naman ni Jasmine na nagsisimula ng mamanhid ang kanyang mga senses, at agad sinabi ni Arthur sa grupo na kailangan na nilang umalis. Nagulat si Lucas sa naging desisyon niya at inakusahan siyang baliw, dahil pwede naman daw silang umalis pagkatapos makuha ang Magic Stone, pero kinuwestiyon ni Arthur kung ayos lang ba talaga sa kanila na matrap doon sa ilalim. Sinubukan ni Lucas na kumbansihin ang lahat na kaya nilang magpatuloy, kunin ang stone, at madaling makatakas. Sinuportahan siya ni Reginald at sinabing mas mabuting magpatuloy sila. Pagkatapos ay pinaalala ni Lucas sa kanila ang kasikatan na makukuha nila kapag nalinis nila ang dungeon na ito. Tahimik na sumang-ayon si Samantha. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, ayaw niyang sumuko ngayon, lalo na at kailangan niya ang pera. Sinabi naman ni Reginald kay Arthur na pwede itong bumalik kung gusto niya, habang iminungkahi ni Creole na si Brauld na ang manguna mula rito. Kahit si Jasmine ay sinabi kay Arthur na kailangan pa rin nilang tapusin ang misyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Arthur na minamanipula na ng kanilang mga kagustuhan ang mga ito mula pa nang makarating sila roon. Pagkatapos ay nagsimulang maapektuhan ng fog si Creole. Bigla niyang nakita si Clara na nakatayo sa harapan niya na buhay na parang hindi ito namatay. Mabilis siyang pinigilan ni Arthur bago pa siya makalapit sa illusion, at doon nakumpirma ni Arthur ang kanyang hinala. Lumilikha ang fog ng mga vision base sa mga bagay na pinakaninanais ng bawat tao. Hindi nagtagal, nakita naman ni Lucas ang kanyang nakatatandang kapatid. Ipinagmamalaki ng ilusyon ang kanilang pamilya, sinasabing kilala sila sa pangunguna sa Kingdom ng Sapin para magtagumpay laban sa Eleanor. Dahil doon, isa silang mga taong likas na mataas ang katayuan, ipinanganak na may kakayahang magtagumpay kahit ano pa ang sitwasyon. Bago pa tuluyang malubog si Lucas sa vision, pinigilan siya ni Elijah at tinanong kung ayos lang siya. Bumalik sa sarili si Lucas at napagtanto na hindi talaga ang kapatid niya ang nakita niya. Pagkatapos ay naapektuhan din ng fog si Jasmine at inisip niyang nasa harapan niya ang kanyang ama. Sa vision, sinabi nito sa kanya na unahin niya ang kanyang mga talento, bigyan ang mga ito ng atensyong nararapat, at tandaan na isa siyang bihirang mage na karapat-dapat magmana ng Flamesworth Estate. Napansin ni Arthur ang pagbabago sa kanyang ekspresyon kaya kinamusta niya ito. Humingi ng tawad si Jasmine habang halatang nanginginig pa rin at tinanong kung may nakita rin ba siya. Sinabi ni Arthur na wala. Ang pinakamalakas niyang kagustuhan daw ay panatilihing ligtas ang lahat. Habang nag-uusap sila, biglang sumingit si Brauld habang sumusugod sa mga halimaw, habang si Samantha naman ay nakatingin pa rin sa Magic Stone na akala niya ay nakikita niya. Mabilis siyang sinabihan ni Arthur na walang stone doon simula pa lang. Pero si Samantha, na halatang overwhelmed na, ay nagsabing ang gusto lang niya ay makauwi. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Arthur na ang tanging paraan para maprotektahan ang lahat mula sa fog ay sa pamamagitan ng magic niya. Inamin ni Samantha na hindi niya kayang i-dispel ng buo ang mist pero baka kaya niyang gumawa ng daan palabas dito. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang mga halimaw mula sa ilalim ng lupa. Agad na naintindihan ni Arthur ang nangyayari. Pinapakita sa kanila ng fog ang mga illusion para mahikayat silang mas lumalim pa sa lugar na ito. Si Brauld naman, na nasa impluensya pa rin ng fog, ay minamaliit ang banta sa harapan niya. Bilang isang A-rank augmenter, tumatanggi siyang maniwala na kaya siyang talunin ng isang dambuhalang halaman lamang, kaya agad siyang sumugod para umatake. Binalaan ni Lucas si Brauld na padalos-dalos itong lumalaban at napagtanto ni Arthur na nasira na ng fog ang sense of reality nito. Pinakawalan ni Lucas ang kanyang fire magic at sinunog ang halaman, pero ikinagulat ng lahat nang walang epekto ang spell. Nang walang pag-aalinlangan, sumali rin sa laban sina Arthur at Jasmine. Sinabi ni Arthur sa iba na gagawa sila ng daan palabas sa lugar na ito at makakalabas ng buhay.
Tumanggi siyang mawalan muli ng kahit sino. Pagkatapos ay ginamit ni Arthur ang kanyang lakas para suportahan si Brauld at tinawag si Lucas para gamitin muli ang magic nito. Mabilis na nag-isip si Arthur habang sinusuri ng malakas ang sitwasyon. Magiging epektibo sana ang pagpapakalat ng apoy, pero masyadong mataas ang humidity sa lugar na ito para tuluyang masunog ang halaman. Malalim sigurong nakabaon ang mga ugat nito, at siguradong may malaking source ng tubig kung saan man patungo ang mga ugat na iyon. Pagharap kay Samantha, tinanong niya kung kaya nitong gamitin ang magic niya para i-evaporate ang moisture sa mga ugat. Sinubukan niyon ni Samantha at sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Sa wakas, tumigil na sa pagre-regenerate ang halaman. Nang makita ang pagkakataon nila, sinabi ni Arthur sa lahat na hanapin si Creole at umalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Pero si Lucas, nasukdulan na ang tensyon, ay tuluyang sumabog sa galit. Walang nangyari ayon sa plano, at galit niyang sinisi ang grupo. Sinabi niyang ito mismo ang dahilan kung bakit laging nagpapagulo ang mga noble bloodline, at hindi siya makapaniwalang inakala niyang experienced adventurers ang mga taong ito. Kung hindi lang daw sila nagsinungaling sa kanya, hindi niya mararanasan ang lahat ng ito. Pagkatapos noon, isa sa mga lalaki ang tuluyang nagsabi ng totoo. Fiancé ni Creole si Clara. Namatay ito sa dungeon na ito at bumalik si Creole rito dahil gusto niyang tuparin ang pangarap na minsan nilang pinagsaluhan. Sumama naman siya kay Brauld dahil gusto niyang tulungan si Creole na maabot ang pangarap na iyon. Kaagad pagkatapos noon, muling nagbago ang fog at tila bumalik ang buong lugar sa orihinal nitong anyo. Natakot ng gusto ang lahat sa biglaang pagbabagong iyon. Mabilis na bumalik sa focus si Arthur at sinabi sa kanila ang kailangan nilang gawin. Kailangan nila ang Lion's Fire para i-evaporate ang moisture sa mga ugat at pabagalin ang halimaw. At higit sa lahat, pwede pa nilang mailigtas si Creole. Nagsanib puwersa ang grupo at ginawa ang lahat ng makakaya nila, pero walang gumana. Pagkatapos, sa harapan mismo nila, isang napakalaking halimaw ang lumitaw. Nanginginig sa takot na tiningnan iyon ni Jasmine at agad niya itong nakilala. Isang S-class mana beast, ang Guardian Druid Spirit. Ito mismo ang source ng fog. At sa loob ng halimaw, nakita nila si Creole na umiiyak habang tinatawag si Clara at desperadong humihingi ng tulong. Pagkatapos noon, sumugod si Brauld sa halimaw at umatake, pero agad siyang pinabagsak at ibinagsak sa lupa. Agad ding kumilos ang iba para lumaban, pero pinigilan sila ni Arthur. Wala pa ni isa sa mga atak nila ang gumana hanggang ngayon. Habang lalo pang nagiging hopeless ang sitwasyon, sinabi ni Jasmine kay Arthur na umalis na silang kasama siya habang may pagkakataon pa. Sa puntong ito, sinabi niyang wala pa silang naliligtas kahit sino, pero tumanggi si Arthur na sumuko. Pinaalala niya kay Jasmine ang pangakong ginawa niya na makakalabas silang buhay sa lugar na ito. Kasing tatag din ang sagot ni Jasmine. Nangako rin daw siya, sa pagkakataong ito, paprotektahan niya si Arthur alang-alang sa pamilya nito. Pero hindi nila yun gagawin ng mag-isa, haharapin nila ito ng magkakasama. Dahil doon, muling sumugod si Arthur at tinawag ang iba. Babalik sila sa entrance. Sumang-ayon ang lahat, at mabilis na sumugod si Elijah para iligtas si Brauld at hilahin ito palayo sa panganib. Habang pinagmamasdan ang galaw ng halimaw, mabilis na napagtanto ni Arthur na silang dalawa ang tina-target nito. Kung hindi nila mapipigilan ang mismong katawan nito, wala nang ibang mahalaga. Hindi sapat ang magic ni Samantha para i-redirect ang napakalaking dami ng tubig na dumadaloy sa katawan ng halimaw. Ang kailangan nila ngayon ay isang uri ng magic na mas mainit pa kaysa ordinaryong apoy. Pagkatapos noon, muling sumabak si Arthur sa laban at ginamit ang kanyang kapangyarihan para putulin ang lahat ng parang sanga ng puno na bahagi ng katawan ng halimaw. Sa isang sandali, mukhang gumana iyon. Nagawa ni Arthur na pabagsakin ang halimaw at mabilis niyang sinabi sa lahat na kailangan na nilang umalis habang may pagkakataon pa. Pero nang magsimula na silang gumalaw, muling tumayo ang halimaw. Nagulat sila lahat. Sinubukan nilang umatake muli at tinawag ni Arthur si Lucas para sunugin ang mga ugat. Sinubukan ni Lucas pero muli siyang nabigo. Ang pagkabigong iyon ang tuluyang nagtulak kay Lucas sa sukdulan. Humarap siya kay Arthur at nagsimulang magsalita tungkol sa tungkulin at tagumpay. Ang tungkulin niya raw ay magtagumpay, para maging pinakamalakas na mage. Bilang miyembro ng prestihiyosong Wykes family, iyon ang landas na kailangan niyang sundan. Kung gusto talaga ni Arthur na protektahan ang lahat, dapat handa itong isakripisyo ang sarili para mabuhay si Lucas. Pagkatapos noon, binalingan ni Lucas sina Arthur, Jasmine, at ang iba pa. Halos hindi makapaniwala si Arthur sa naririnig niya at tinanong kung iniisip ba talaga ni Lucas na itatapon niya ang buhay niya para sa grupo ng mga commoner.
Malamig na nilinaw ni Lucas ang kanyang posisyon. Mas mahalaga raw ang buhay niya kaysa sa kanila. Gulat na pinaalalahanan siya ni Elijah na dapat ay magkaibigan sila, pero minamaliit sila ni Lucas at tinawag silang mga hamak na servant lamang. Kapag namatay raw sila para sa kanya, kahit paano ay may maiiwan silang marka sa kasaysayan. Pagkatapos noon, pinakawalan niya ang kanyang magic laban kay Elijah habang sinasabing sisiguraduhin niyang maaalala ng lahat ang kanilang katapangan. Bago pa lumala ang lahat, sumingit si Brauld at iniligtas si Elijah mula sa atak. Pero sa sumunod na sandali, pinabagsak ng halimaw si Brauld at pinatay ito. At doon tuluyang nawala ang pagpipigil ni Arthur. Nang mapagtanto niyang wala ng ibang natitirang paraan, naghanda siyang gumamit ng kapangyarihang hindi pa kailanman nakita ng iba. Isang teknik ni Virion, ang dating hari ng Elanwar, na inabot ng ilang dekada bago ma-master. Hindi man alam ni Arthur kung makakaligtas siya sa paggamit nito, naalala niya ang pangakong ginawa niyang protektahan sila. Kaya ginamit niya ang kapangyarihang iyon laban sa halimaw. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Tuluyang nagyelo ang halimaw, at sa wakas, nagawa ni Arthur na sirain ito. At doon nagtapos ang episode. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.